Bakit hindi natatakot ang Iran sa USA at Israel? Sa tuwing may tensyon sa Middle East, isang tanong ang madalas marinig. Bakit parang hindi natatakot ang Iran sa USA at Israel? Kung iisipin natin, ang Estados Unidos ang pinakamalakas na military sa buong mundo. Ang Israel naman ay isa sa may pinaka-advanced na military technology. Pero sa kabila nito, ang Iran ay patuloy na tumitindig laban sa kanila. Ano nga ba ang dahilan? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung gaano kalakas ang Iran at kung bakit hindi sila basta nagpapasindak sa USA at Israel. Una, pag-usapan natin ang kanilang hukbo. Ang Iran ay may mahigit 600,000 active soldiers. Mayroon pa silang daan-daang libong reservist na maaaring tawagin kapag may digmaan. Kung pagsasamahin, maaaring umabot sa halos 1,000,000 sundalo ang kanilang puwersa. Sa Middle East, isa ito sa mga pinakamalalaking militar. Ibig sabihin, kung magkakaroon ng ground war, hindi magiging madali para sa sinumang bansa na talunin agad ang Iran. Pero hindi lang sa dami ng sundalo nakasalalay ang lakas ng Iran. Ang kanilang pinakamalakas na sandata ay missiles. Sa loob ng maraming taon, nag-develop ang Iran ng ballistic missiles na kayang lumipad ng hanggang 2,000 kilometers. Sa ganitong distansya, kaya nilang abutin ang Israel at mga base militar ng Amerika sa Middle East. Ayon sa ilang military analysts, ang Iran ay may libo-libong missiles sa kanilang arsenal. Kung magkaroon ng digmaan, maaaring sabay-sabay na ilunsad ang maraming missiles. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maingat ang ibang bansa sa direktang pag-atake sa Iran. Bukod sa missiles, naging kilala rin ang Iran sa kanilang drone technology. Ang mga drones ay mas mura kaysa fighter jets at mas madaling gamitin. Maaari rin itong ipadala sa malalayong lugar para sa surveillance o pag-atake. Sa modernong digmaan, ang mga drone ay naging napakahalagang sandata. At dito, malinaw na nakasabay ang Iran sa bagong paraan ng warfare. May isa pang dahilan kung bakit hindi madaling kalaban ang Iran. Hindi sila nag-iisa. May mga grupo sa Middle East na sinusuportahan ng Iran, tulad ng Hezbollah sa Lebanon, Houthi movement sa Yemen, at ilang milisya sa Iraq at Syria. Kapag nagkaroon ng malaking digmaan, hindi lang Iran ang maaring lumaban. Posibleng magkaroon ng labanan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ito ang tinatawag na proxy warfare. May isa pang mahalagang factor, ang laki ng Iran. Ang bansa ay may lawak na humigit kumulang 6 million square kilometers. Bukod dito, maraming bundok at disyerto sa kanilang teritoryo. Sa military strategy, ang ganitong terrain ay napakahirap sakupin. Kahit ang pinakamalakas na militar sa mundo ay mahihirapang kontrolin ang ganitong kalaking bansa. Gayunpaman, mahalagang linawin ang isang bagay. Sa global military power, ang USA pa rin ang nangunguna sa mundo. Mayroon silang napakaraming fighter jets, aircraft carriers, advanced weapons, at military bases sa iba't ibang bahagi ng planeta. Ang Israel naman ay kilala sa kanilang high-tech defense systems, tulad ng Iron Dome na kayang harangin ang maraming incoming rockets. Kung teknolohiya at air power ang pag-uusapan, malinaw na lamang ang USA at Israel. Kung ganoon, bakit hindi natatakot ang Iran? Ang sagot ay nasa kanilang strategy. Hindi nila sinusubukang tapatan ang USA sa lahat ng aspeto. Sa halip, ginagamit nila ang tinatawag na asymmetric warfare. Sa ganitong strategy, gumagamit sila ng missiles, drones, proxy forces, at geographic advantage upang gawing mas komplikado ang anumang digmaan laban sa kanila. Kahit hindi sila kasing lakas ng USA, kaya pa rin nilang magdulot ng malaking pinsala kung magkaroon ng conflict. At ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, maraming bansa ang nag-iingat na magkaroon ng direktang digmaan sa Iran. Sa huli, ang Iran ay hindi ang pinakamalakas na militar sa mundo, pero isa itong bansa na may malaking hukbo, malakas na missile arsenal, at strategy na kayang magdulot ng malaking epekto sa digmaan. At habang patuloy ang tensyon sa Middle East, isang bagay ang malinaw. Ang anumang malaking digmaan sa rehiyong ito ay hindi lang problema ng isang bansa. Maaaring maramdaman ito ng buong mundo.